Sa tanang buhay ko bilang albularyo, wala na sa bokabularyo ko ang magmahal at magkaroon ng pamilya. Simula pa noong bata pa ako at tinanggap ko na ang kapalaran ko sa panggagamot. Mas inilaan ko pa ang oras ko, isipan at dedikasyon ko roon. Ayoko ng responsibilidad at ayoko ring madamay ng iba. Inisip ko kasi na kapag nagkaroon ako ng babae sa buhay ko at sa ginawa kong ito, baka sa kanya gumanti ang mga nilalang na nakalaban ko noon. Mas lalo kung magkaanak pa ako. Iyon ang lubos kong kinatatakutan. Kaya mas pinili ko nga gugulin ang mga taon ko sa pagsasanay at pagpapalakas ng espiritual kong katauhan at kapangyarihan. Sa kabutihang palad ay nagbunga din ng maayos. Lalaki pa rin naman ako syempre. Nagagandahan at umahanga din ako sa mga babae. May mga palihim din ako nga sinusulyapan. Pero hanggang doon lang. Tinatak ko sa isip ko na hanggat hindi ko pa nakikita ang babaeng mas maganda kaysa sa gabay kong diwata, hindi ako iibig. Alam kong wala nang hihigit pa sa kagandahan ni Almira, ang diwatang kasangga ko. Kaya siya ang naging sukatan ko, pamantayan kong nagsisilbing harang sa bawat pagnanasa, sa minsan ay pilit na sumusulpot. Kung sa itsura lang din naman ang pag-uusapan, hindi naman ako tatawaging Ismael ang gwapong albularyo ng Baryo Kaingin kung hindi iyon totoo. Marami ding babae ang nagkakandara pa sa akin. Kung tutuusin, kahit yung may edad na, hindi rin ako pinapalampas. Kaliwat kanan ang mga nagre-rekomenda, mga bulong at sulsol mula sa kalalakihan sa baryo, pati na rin mula sa sarili kong ama. Pero wala talaga akong naiisip na makipagrelasyon. Paulit-ulit kong sinasabi, mahigpit na ang pagkakayakap ko sa landas na pinili ko. Sapat na sa akin ang yakap, ngiti at papuri ng mga taong natutulungan ko. Sobrang sarap sa pakiramdam, kahit halos maubos ang lakas ko sa pakikipaglaban sa masasamang nilalang, sumpa at mga karamdaman. Napapawi ang pagod sa simpleng pasasalamat. Hindi ko man pinili ang pagmamahal ng isang babae. Parami naman akong natatanggap na pagmamahal at respeto saan man ako magpunta. Ismael, ang daming tao sa labas. Ang dami na naman naghihintay sa'yo. Bilisan mo na ang kilos mo. Mukhang lupay-pay ka na naman mamaya sa dami mong gagamutin. Sabi ng Tatay Mario sa akin. Tay, nagsusuklay lang. Hindi naman pwedeng mukha kong aswang paglabas. Tama yan, magayos ka. Dahil may bagong pamilyang lumipat sa tapat natin. Ang ganda ng dalaga, bagay na bagay sa'yo. Mukhang mabait pa. Nako, boto kaagad ako sa kanya. Kung ako'y binata pa, liligawan ko na yon. Tay naman hindi naman kaya isumpa ni nanay sa langit yung pinagsasabi mo. Ikaw talaga. Sa dami ng pasyente ko, babae pa ba ang poproblemahin ko? Patawa-tawa lang si tatay noon habang lumalabas na ako ng bahay. Nginitian ko pa rin ang mga pasyente ko kahit bakas nasa mukha ang pag-aalala nila. Siguro dahil sa kanya-kanya nilang karamdaman. Habang inaasikaso ko at tinatanong ko ang ilan sa kanila, may isang bagay o mas tamang sabihin, isang tao ang biglang umagaw ng pansin ko. Isang babae ang dumaan. Mahaba ang buhok niya, sobrang itim at tuwid. Yung balat niya kayumanggi pero may kakaibang kintab. Parang kumikinang sa araw. Maliit ang mukha niya, pero napakaayos ng wangis. Matangkad siya, balingkinitan at sadyang kapansin-pansin ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Yung postura niya, hindi niya kailangang magsuot ng masikip o magtawag pansin para lang mapansin. Tama nga si tatay, maganda nga ang dalaga, ang bago naming kapitbahay. Nakuha niya ako mapatulala kahit nakasuot siya ng malaking t-shirt at mahabang palda. Habang bitbit ang timba ng labahan, saglit siyang tumingin sa akin pero agad ding umiwas, parang may pagkasuplada. Tinapik ko na lang ang sarili ko. Tinuon ko ang atensyon ko sa panggagamot. Mas mahalaga pa rin ang tungkulin. Nakakapagod ang araw na yon.
Marami akong masamang espiritu nga nilibanan at mga karamdamang nilunasan. Marami din kasing dumadayo sa akin mula sa iba't ibang lugar. Bandang hapon napakapi na lang talaga ako habang nakasandal sa pintuan namin. Tahimik lang ang paligid kaya hinayaan ko munang magpahinga ang aking katawan na pagod. Hanggang sa napatingin na naman ako sa tapat. Nandoon ulit siya, yung babae. Nakangiti siya noon na habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalsada. Sobrang ganda niya. Para bang sa dami ng dilim na hinaharap ko sa araw-araw, bigla siyang naging liwanag na di ko inaasahang mapapansin ko pa. Mukhang nakahanap ka na ng mas maganda kay Almira. Mukhang magkakaroon ka na ng babae sa buhay mo, Ismael. Bulong sa akin ng kaibigan kong duwende. Ano ka ba? Masama bang tumingin? Chismoso ka rin no? Pero totoo, papasa siyang mas maganda kay Almira. Pero hindi naman kasi ito yung tamang pagkakataon para sa ganyan. Kailan pa? Ha, Ismael? Kapag kasing tanda mo ng tatay mo, hindi mo pasa ng mundo. Maraming albularyo ang may pamilya at may mga anak. Pero nakakaya pa rin nila ang tungkulin nila. Ikaw, tatay mo lang ang meron ka. Kailan mo pa bubuksan ang puso mo sa pag-ibig? Ikaw talaga, bukas naman Mahal ko kayo, kayong mga gabay ko. Mahal ko ang mga tao at mahal ko ang ginagawa ko. Pero kung sakaling umibig ako sa babaeng yun, sige, susubukan ko. Total, mas maganda naman siya kaysa kay Almira. Naku talaga. Huwag mo siyang tawagin babae. Narinig ko kanina, Gia ang pangalan niya. Nag-iisang anak siya ng mag-asawang matanda dyan sa tapat. Mabait ang pamilya nila, Ismael. Ang tatay niya si Gardo at ang nanay niya si Yanisa ay sinadyang tumira dito para mapalapit sa'yo. May kakaibang karamdaman ng tatay niya. Sa mga darating na araw, lalapit sila dito para magpagamot. Kaya maghanda ka. Salaysay ng duwende. Naisip ko noon, di maganda. Mas magkakaroon ako ng koneksyon kay Gia. Pumasok lang bigla sa isip ko. Baka siya na ang makakaputol sa paninindigang matagal ko ng yakap. Iba kasi talaga ang dating niya sa akin. Sa loob-loob ko parang ayoko na siyang palampasin kasi manghihinayang ako ng sobra. Sinimulan kong obserbahan ang labas ng bahay nila. Madalas ko nang tinitignan mula sa di kalayuan. Totoo nga ang sinabi ng kaibigan kong duwende. May negatibo nga ron. May presensya. May nilalang na tila umaaligid sa kanila. Kaya siguro may karamdaman ng tatay niya. Gigil na rin ako noon. Gusto ko nang kumilos. Gusto kong harapin kung ano man yun. Pero pinipigilan ko ang aking sarili. Gusto kong mauna sila, ang pamilya ni Gia, na lumapit sa akin. Para malaman ko ang buong kwento. Para patas syempre. Baka kasi sila din ang may pagkukulang o kasalanan. Pero sa mundong ito kahit patao ang nagkamali, sa huli, ang mga namarusa pa rin ang tunay na may sala. Dahil wala silang karapatang pakialamanan ang sangkatauhan. Mas may karapatan ang tao sa mundong ito kaysa sa mga nanilalang na minsang tumalikod sa Panginoon. Isang tanghali noon, dali-daling tinawag ako ni tatay. Nagpapanik siya habang sinasabi na naghihingalo daw ang isa kong pasyente. Agad akong napatakbo at doon ko nakita si Mang Gardo, ang tatay ni Gia. Nakahandusay at halos hindi na humihinga. Kasama niya ang asawa niyang si Aling Yanisa, na noon ay namumugto na ang mga mata sa kakaiyak. Nanlumo ako sa nakita ko, kaya agad kong inasikaso ang matanda. Dinampian ko siya ng dasal habang pinapanatag ang aking isip. Unti-unting naging maayos ang paghinga niya. Saka ako tumingin kay Aling Yanisa at doon na ako nagtanong kung ano talaga ang nangyari bago siya nagkasakit ng ganon. Kwento niya sa akin ang matagal na nilang kinikimkim na pangamba. Matagal na raw nilang pinaghihinala ang engkanto ang may kagagawan simula pa noong bata si Gia. Merong engkantong umaaligid na sa kanya. Madalas daw ito nga magpakita sa panaginip at paulit-ulit na sinasabi nito nga na siyang gawing asawa. Ilang beses na rin daw tinangka ng engkanto naghahasain si Gia habang ito'y natutulog. Hindi ito pinapakain ng maayos, laging may sakit, laging pagoda. Dahil palagi siyang ginugulo
at pinapakitaan ng isasama sa mundo ng mga engkanto. Mabuti na lang at natutunan nila kung papaano ito labanan, kung papaano tumanggi at anong mga dapat gawin sa tuwing nagpaparamdam ang nilalang. Pero habang tumatanda si Gia, lalo itong nagiging matindi. Pagkadalaga niya, nagsimula ng gumawa ng paraan ng engkanto para patayin siya, para tuluyan ng makuha ang kaluluwa nito at ikulong sa sariling mundo. Doon na raw nagalit si Manggardo. Sa sobrang galit at takot, hindi na siya nagdalawang isip. Pinaputol niya ang punong balite na pinaniniwalaang tirahan ng engkanto. Akala nila'y titigil na ang masamang nilalang, pero nagkamali sila. Mas lalo pa raw itong naging mapusok. At ngayon, nakita ko mismo ang resulta. Si Manggardo halos mamatay dahil nilaso ng engkanto na walang ibang layunin kundi ang muling makuha si Gia. Hindi ko napigilang mag-init ang ulo ko. Ramdam ko ang galit na umakyat sa aking dibdib. Alam kong bakas sa mukha ko ang pagkasuklam dahil sa kabila ng kasalanan ng tao, wala pa rin karapatang magparusa ang nilalang na hindi kabilang sa liwanag. Napatitig ako noon kay Gia, hindi dahil sa ganda niya, kundi dahil sa awa. Kitang-kita sa mga mata niya ang bigat ng dinadala. Yung klase ng lungkot na hindi lang basta pagod, kundi punong-puno ng pagsisisi at takot. Ramdam kong sinisisi niya ang sarili sa sinapit ng kanyang ama. Kinausap ko silang tatlo, si Manggardo, Aling Yanisa at Gia. Sinigurado kong magiging maayos din ang lahat. At habang ako ang buhay, hinding-hindi ko hahayaang may mapapahamak sa kanila. At sa mismong araw na yon, nakumpirma ko na. Nakasanib na kay Gia ang engkanto. Ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Noon biglaan kong naalala yung unang beses na parang sinungitan ako ni Gia, yung malamig na tingin at iwas kong kumilos. Ngayon ko lang naisip na baka hindi siya yon. Baka engkanto na ang tumitingin sa akin noon. Gumawa na ako kaagad ng lunas para kay Manggardo, isang matapang ng pampalusaw ng lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang mapainom ko iyon sa kanya, bigla kong naramdaman ang matinding init na bumalot sa paligid. Napangisi ako. Alam kong nagalit ang engkanto. Hindi pa man agad gagaling si Manggardo, mahaba pa ang gamutan. Pinauwi ko muna sila para makapagpahinga ang matanda. Habang papalayo na sila, napako ang tingin ko sa tapat ng bahay nila. Nandoon siya, ang engkanto. Nakatitig ito sa akin, matalim, punong-puno ng galit. Mula sa katawan niya, unti-unting lumabas ang makapal na itim na usok. Ngumiti ako, hindi dahil sa takot, kundi bilang babala. Isang ngiting nagsasabi nga, tatapusin ko siya. Akala ko tapos na yung araw na yun. Hindi pa pala. Papalapit na sana ako sa higaan, handa nang matulog, nang bigla kong tawagin ni Tatay Ismael. Bilis, si Gia, kinukumbulsyon. Agad akong tumakbo palabas. Nasa labas si Aling Yanisa, bitbit si Gia na halos hindi na makatayo. Nanginginig na ang katawan niya, namumutla at parang wala na sa kanyang sarili. Walang pagdadalawang isip na inagapan ko kaagad si Aling Yanisa. Kinuha ko si Gia, binuhat at niyakap ng mahigpit. Hinang-hina siya, sobrang init ng katawan niya. Ramdam ko nga nilalabanan niya kung ano man ang sumusubok na sakupin siya. Mahina siyang bumulong habang nakakapit sa akin. At ang sabi niya, "Tulungan mo ako. Tulungan mo ako." Para kong tinamaan sa dibdib. Napayakap ako pabalik at mahina ko ring ibinulong. Hinding-hindi kita pababayaan, Gia. Pagpasok ni Gia sa bahay, bigla siyang bumalik sa normal. Alam kong hindi basta-basta makakapasok ang engkanto sa pamamahay ko. Sagrado ito, protektado ng dasal at orasyon. Bagamat nangihina pa rin siya, hindi na siya inaatake ng kumpulsyon. Mas pinili ko nang ipaiwan si Gia sa amin.
Alam kong kapag ibinalik siya sa bahay nila, muling susumpungin ang katawan niya dahil wala siyang sapat na proteksyon doon. Tumango si Aling Yanisa. Kita sa mata niyang takot na rin siyang iuwi ang anak. Nangako ako. Sabi ko sa kanya habang hawak pa rin si Gia. Tututukan ko siya, aalagaan ko siya. Hindi ko siya hayaang may masamang mangyari. Noong naiwan si Gia sa bahay, marami kami napagkwentuhan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, mas lalo siyang nakikilala ng aking sarili. Mas lalo akong naawa sa kanya sa dami ng nakakakilabot na karanasan niya sa engkantong yun. Hindi biro ang pinagdadaanan niya, lalo na kung babae kang araw-araw na ginagambala ng nilalang na ang tanging hangarin ay mapasayo sa masamang paraan. Alam kong hindi ako mahihirapang harapin ang engkantong yun. Sisiwla yung kumpara sa mga nilalang na nakalaban ko noon. Sa totoo lang, mas malakas pa nga ang mga pinakawalan sa akin noong panahon ng pagsasanay ko bilang albularyo. Pero habang tumatagal ang tingin ko sa mga mata ni Gia, may kung anong gumugulo sa aking dibdib. Ang totoo, ang sarap niyang mahalin. Tahimik lang ako. Pinipigil ang damdamin. Natatakot pa ako noon baka hindi niya ako magustuhan. Baka isipin niyang may iba lang akong pakay, pero sa sarili ko, malinaw na ang sagot. Napaibig niya ako. Pero may dumurog sa akin, pati na rin sa mga inaasam kong imahinasyon. Narinig ko kay Gia na kapag gumaling na raw sila ng ama niya, aalis na sila dito sa baryo. Magpapakalayo-layo, lilisanin ang lugar na ito. Sa hindi inaasahan ay naging daan para magkakilala kami. Hindi ko alam kung papaano ko ipapakita na okay lang. Kahit sa loob-loob ko ayoko namang isipin dahil ayoko mawala siya. Hindi ko na nga siya gagamutin. Yun ang naisip kong dahilan. Ayoko rin namang patagalin ang proseso para lang manatili siya sa piling ko. Mahalaga ang kaligtasan nila. Mas mahalaga pa rin kaysa sa nararamdaman kong unti-unting sumisibol sa aking puso. Pero totoo din ang sakit pala ng paunang paalam, lalo na kapag hindi mo pa nga nasisimulang ipaglaban. Ano? Hindi pa nga nagsisimula, nadudurog ka na. Bulong ng duwende sa akin. Huwag ka mawala ng pag-asa, Ismael. Malay mo, kayo talaga ang itinadhana. Sulpot ka na naman Alam mo kasalanan mo to Isa ka pa, pinapaasa mo pa ako. Hindi na talaga to mauulit. Huwag kang ganyan. Uulitin ko pa ba? Harapin mo muna yung engkantong yun bago ka manlumo dyan. Hindi mo pa nga alam kung anong kinahihinatnan. Nasaan ng maayos mong kokote? Ay nako, nakalimutan mo na yata na pasyente mo pa rin si Gia. Nanahimik ako. Oo nga no. Pasyente ko nga pala si Gia. Ay, ganito pala umibig. Makakalimutan mo ang mga obligasyon mo. Napayuko akong napangiti sa aking sarili. Para akong batang napapaalalahanan ng guro. Pero ang bigat pa rin sa dibdib. Kasi alam kong sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang hindi kayang pakawalan. Hinanda ko ang lahat. Ang mga dasal na ipampabalansi ko, ang mga anting-anting na huhubog sa proteksyon, ang mga halaman sa dugo at panalangin ay tinawag ko para maging sandata. Bukas na bukas din sasabihin ko na kay Gia ang balak ko. Ipapasapi ko na sa kanya ang engkanto para makausap ko to. Tapusin ko na at mapatay ko ang nilalang na yon. At pagkatapos ng lahat ng to, ipapangako ko sa aking sarili na hindi ko na siya lilingunin kahit masakit, kahit ang buong katawan ko ay magmakaawa na bumalik ako sa kanya. Kapag ligtas na siya, kapag gumaling na ang pamilya niya, aalis siya. At hahayaan ko na kasi albularyo ako. Hindi ako ginawa para mahalin. Ginawa ko para magsakripisyo. Kinabukasan noon, nakapalibot kami sa maliit na altar sa gitna ng bahay. May puting tela sa balikat at si Tatay Mario ang mahigpit na nakahawak sa kanya mula sa likod. Ang kanyang mga magulang, si Mang Gardo at Aling Yanisa, nasa gilid.
Parehas nanginginig ang mga kamay habang nagdadasal. Ako naman nakaluhod sa harap ng altar, hawak ang itim na krus na yari sa balite. May pula at gintong sinulid na nakapulupot sa paligid. Ama namin makapangyarihan, buksan mo ang daan sa pagitan ng laman at espiritu. Hayaan mo mayani ang katotohanan at ilantad mo ang nilalang na nakakubli sa anino. Habang binibigkas ko ang dasal na yon, nagsimula nang umikot ang hangin sa loob ng bahay. Umilaw ang kandila na hindi naman sinindihan. Tumigas ang katawan ni Gia at napaliyad. Laban lang, Gia! Nandito ako! Sabi ko. Tumirik ang mata ni Gia. Nang bumalik ang tingin niya sa akin, hindi na siya yun. Ang ekspresyon, ang galaw, ibang-iba na. Mabangis, mapangakit at puno-puno ng puot. Sa wakas, nagkaharap din tayo, Ismael. Nakakaaliw. Akala ko matapang ka. Pero heto ka, nanginginig habang hinaharap ako. Sabi ng nilalang sa katawan ni Gia. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam kong masama ka at ako ang tatapos sa pananakot mo. Masama ba akong magmahal, ha? Masama bang hangarin ko ang isang tulad ni Gia? Hindi mo siya kayang ibigay sa sarili mo. Kaya mo siya pinoprotektahan, ha? Hindi ba't umaasa ka rin na mahalin ka niya? Napatingin si Ismael sa gilid. Hindi siya sumagot. Nanginginig ang kamao niya. Natatakot kang harapin ang totoo. Na ginawa mo lang ito, hindi lang dahil sa albularyo ka, kundi dahil gusto mo siya. Gusto mong mapansin ka niya. Gusto mong piliin ka niya. Wika ng engkanto. Tama na, sagot ni Ismael na mahina ang boses. Hindi mo ko kayang talunin, Ismael. Dahil ako ang nagpatibok sa puso mo. Ako ang nagbukas ng damdamin mo. Ang pagkatao mong sinarado mo sa lahat. Binuksan mo dahil sa akin. Sa akin. Tumingin ka, Ismael. Wika ng engkanto sa katauhan ni Gia. Tama na ang kalokohan mo! Biglang hinampas ni Ismael ng krus ang sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog. Napasigaw ang nilalang sa katawan ni Gia. Nanginginig at nangingisay habang bumubuga ng maitim na usok ang bibig nito. Hindi pagnanasa ang pag-ibig at hindi mo kayang paluin ang aking konsensya gamit ang sarili mong pagkagahaman. Sabi ni Ismaela. Hindi mo ako kayang patayin. Ako ang damdamin mo pilit mong itinatanggi. Wika ng nilalang sa katawan ni Gia. Lumapit si Ismaela. Itinapat ang krus sa noo ni Gia. Kung ako man ay may damdamin sa kanya, iyon ay pag-ibig na handang magsakripisyo. Hindi katulad mo na handang pumatay makuha lang ang gusto mo. Isang malakas na sigaw. Kumalat ang liwanag mula sa krus. Parang apoy na bumalot sa katawan ni Gia. Nang mawala ang usok, bagsak si Gia. Hinang-hina pero ligtas. Humingal ako na may luha sa gilid ng mata. Tahimik lang ako habang nakatalikod. Nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ko pinipiling lumingon pa. Parang mabigat pa rin ang aking dibdib na hindi dahil sa laban, kundi sa damdaming hindi ko piniling ipaglaban. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Kasunod ng pagbukas ni tatay, pumasok siya. Dala ang pamilyar na lakad na mabigat pero may pag-aalalang bumalot sa buong kwarto. Alam mo na, minsan hindi mo kailangang tuparin lahat ng pangakong ginagawa mo sa sarili mo eh. Lalo na yung mga pangakong ginagawa mo habang masyado ka pang sugatan. Hindi ako nagsalita. Nakayuko lang ako. Pinipigilang mapaluha. Umupo si tatay sa aking tabi. Kung mahal mo, sabihin mo. Di mo kailangan palaging maging martir para lang sa masabing ginagawa mo ang tama. Kasi minsan ang tama, hindi lang yung pagliligtas sa ibang tao. Tama din yung piliin mong maging totoo sa sarili mo.
Tandaan mo yan, anak. Hindi naman ako sigurado kung totoo to eh. Baka dala lang ng awa o takot o responsibilidad, tay. E di tanong mo sa sarili mo kung anong nararamdaman mo ngayon na ligtas na siya pero wala na siya sa tabi mo. Sabi ni tatay. Hindi ako nakasagot pero saglit na katahimikan ang namutawi. Naramdaman ko ang biglang pag-igting ng puso ko. Yun ang sagot. Alam ko, anak, hindi ka sanay magmahala, pero hindi ibig sabihin nun hindi ka karapat dapat mahalin. At hindi lahat ng nararamdaman kailangan mong itago para lang masabing matatag ka. Paano kung hindi ako sapat? Hindi mo kailangan maging sapat sa paningin ng mga tao. Ang mahalaga, maging totoo ka sa iyong sarili. At sa huli, kung para talaga kayo sa isa't isa, babalik yan. Pero kung hindi, at least, hindi ka nagkulang sa iyong sarili. Tahimik lang kami pagkatapos noon pero sa mga salitang yon parang unti-unting nabawasan ang bigat na aking dinadala. Siguro nga, kahit minsan lang, karapatan ko ding maramdaman na may nagmamahal din sa tulad kong albularyo. Nung naglakas na ako ng loob makipag-usap, sakto namang naglalakad si Gia papunta sa bahay. Masigla na siya, maaliwalas na ang muka, at may bitbit siyang basket ng prutas bilang pasasalamat. Inabot niya yun sa akin, sabay ngiti. Yung ngiting hindi ko malilimutan. Hindi ko mapigilang magtanong. Gia? Tuloy pa ba kayo? Ang ibig ko sabihin tuloy pa ba kayong aalis? Halos mautal-utal at halos malunok ko ang dila ko nang tinatanong ko siya. Napatingin siya sa akin. Tumango ng marahan pero may kasamang ngiti. Hindi na kami aalis. Wala na kaming tatakasan, sabi ni Gia. Parang may pumintig sa aking dibdib. Nabuhayan ako. Mula roon, nagsimula ang lahat. Mas naging malalim ang koneksyon namin ni Gia. Halos araw-araw siyang nasa bahay, tumutulong sa mga pasyente ko. Hindi nagtagal, nauwi kami sa tingin na may kahulugan. Sa mga ngiti na may tinatagong damdamin, hanggang sa tuluyan na naming inamin ang nararamdaman namin sa isa't isa at sinubukan namin parehas, sabay walang atrasan. At ayun yun ang desisyong hindi ko kailanman pagsisisihan. At ngayon, may sarili na kaming pamilya. Masaya kaming dalawa ni Gia kasama ang dalawa naming anak. Patuloy akong naglilingkod bilang albularyo pero sa pagkakataong to, hindi na mag-isa. Katuwang ko ang pamilyang itinadhana sa akin ng isang pangyayari na dapat sana'y puro sakit lang ang dala. Totoo tunog pilyo at makasarili man. Pero kung hindi dahil sa engkantong yon na nanggambala kay Gia, hindi kami magkakakilala. Minsan, ang pinakamadilim na puwersa nagiging daan pala sa pinakamaliwanag mong bukas. At dito na po natatapos ang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.